Sa pagsisimula ng kwento, si Max Payne ay nahihirapan na lumutang sa nagyayelong ilog. Habang siya ay lumulutang, bumabalik tayo sa nakaraan. Ang pelikula ay bumalik sa isang linggo na mas maaga, kung saan nagtatrabaho si Max bilang isang clerk sa cold case unit ng police department. Siya ay nahuhumaling sa paghahanap sa killer na brutal na pumatay sa kanyang asawa, si Michelle, at sa kanyang bagong ipinanganak na sanggol na babae. Bumisita si Max sa isang istasyon ng subway sa gabi, umaasa na makahanap ng mga lead sa loob ng lungsod. Nakaharap niya ang tatlong drug addict sa isang tahimik na lugar. Isang mainit na paghaharap ang naganap nang sinubukan nilang tutukan si Max ng baril, ngunit dinaig sila ni Max, na naghahanap ng impormasyon tungkol sa tao na may pakpak na tato, na pinaniniwalaan niyang konektado sa pagpatay sa kanyang pamilya. Binanggit ng isa sa mga adik ang isang pangalan, Ragnarok. Naghahanap ng mga bagong lead, pumunta si Max sa isang party na pinamamahalaan ng kanyang kaibigan, si Trevor Duncan, kung saan nakilala niya si Natasha Sachs at ang kanyang kapatid na si Mona. Pumunta sina Natasha at Max sa isang silid kung saan gusto ni Natasha na makipagbakbakan at nag-alok pa na siya ay gaganap bilang ang namatay na asawa ni Max. Isang galit na si Max ang humiling kay Natasha na umalis, at habang siya ay naglalakad sa isang eskinita at nakikipag-usap sa isang drug dealer sa telepono, siya ay tinatakot, inatake, at pinatay ng isang misteryosong lumilipad na nilalang. Kinabukasan, iniimbestigahan ni Max at ng kanyang dating kasama na si Alex Boulder ang pagkamatay ni Natasha. Inihayag ni Alex na ang wallet ni Max ay natagpuan sa pinangyarihan ng krimen at si Max ang pangunahing sospek. Bumalik sa kanyang opisina, natuklasan ni Alex na ang tato na may simbolong pakpak na nakikita nila sa braso ni Natasha ay katulad ng tato sa braso ng isa sa mga lalaking pinatay niya noong panahon ng pagpatay kay Michelle. Sinubukan ni Alex na tawagan si Max upang ihayag ang kanyang natuklasan ngunit hindi sumagot si Max, kaya idinaan na lang niya ito sa voicemail. Natanggap ni Max ang mensahe at nagmamadaling pumunta sa kanyang apartment at nakitang patay na si Alex. Biglang inatake si Max at inihagis hanggang sa mawalan siya ng malay. Nagising si Max sa ospital sa tabi ng kanyang mentor na si Bibi Hensley. Pumunta si Max sa bahay ni Alex upang mag-alay ng kanyang pakikiramay, ngunit pinaalis siya ng asawa ni Alex, si Christy Boulder, na nagsasabing lahat ng taong nagmamalasakit kay Max ay namamatay. Nang maglaon, nakasalubong ni Max si Mona Sachs na naniniwalang pinatay ni Max si Natasha, ngunit kinumbinsi siya ni Max sa pamamagitan ng pagsasabi na hinahanap rin niya ang pumatay kay Natasha. Nang maglaon, pumasok si Max sa opisina ni Alex at hinalugog ang mga research file ng kanyang partner. Nalaman ni Max na isang lalaking nagngangalang Owen Green ang huling tinawagan ni Natasha bago siya namatay. Ang eksena ay lumipat sa boss ng krimen na si Jack Lupino, na naging hindi matatag at lalong nagngangalit dahil sa sobrang paggamit ng iligal na droga. Ibinibigay niya ang gamot sa isa pang adik na may pakpak na tato at hindi nagtagal ay pinatay siya. Nahanap ni na Max at Mona ang apartment ni Owen Green ngunit narinig nila itong sumisigaw. Si Owen ay naging hindi matatag at nag-hallucinate dahil sa sobrang paggamit ng iligal na droga. Siya ay umatras palayo kina Max at Mona patungo sa gilid ng apartment, at hinihila siya ng isang demonyong nilalang na may pakpak at nahulog siya patungo sa kanyang kamatayan. Pumunta sina Max at Mona sa isang tattoo artist na gumawa sa mga tattoo ni Natasha, ngunit kapag tinanong tungkol sa may pakpak na tattoo, sinabi niya na ito ay ang pakpak ng isang Valkyrie. Ito ang Norse mythological god na nangangahulugan na ang mga taong namatay ng marahas sa labanan ay dadalhin sa langit sa pamamagitan ng tattoo na ito. Dumating si Max sa punong tanggapan ng Esir Pharmaceuticals, ang dating lugar kung saan nagtatrabaho si Michelle, upang makipag-usap sa kanyang dating supervisor, si Jason Colvin. Matapos siyang bugbugin at pagbantaan ng baril, ibinunyag ni Colvin na si Michelle ay nagtatrabaho sa isang malaking proyektong nauugnay sa militar kasama ang CEO ng Esir na sina Cole Horn, sa pagbuo ng isang gamot na nagpapalakas ng lakas para sa mga sundalo. Inihayag din ni Colvin na ang gamot ay gumagana lamang sa 1% ng mga paksa ng pagsubok, at ang natitira ay dumanas ng matinding traumatikong guni-guni tungkol sa mga demonyong nilalang. Dahil sa hallucinations, kinailangan nilang isara ang proyekto. Sinabi ni Colvin kay Max na namatay ang kanyang asawa dahil sa droga. Lahat daw ng gustong malaman ni Max ay nasa loob ng isang sobrang daladala ni Colvin. Inaalerto ng sekretarya ni Colvin si Bibi, ang pinuno ng seguridad ng kumpanya, na nagpatawag ng isang internal security team.
Habang tinatangka ni na Max at Colvin na umalis, ibinunyag ni Max ang kanyang sarili bilang isang pulis, ngunit siya ay sadyang pinaputukan ng security team. Si Colvin ay sadyang pinatay para pigilan siya sa pagsisiwalat ng kanyang nalalaman, ngunit si Max ay nakatakas dala ang envelope. Sa gitna ng kaguluhan, nakatagpo ni Max si Jim Rivera, isang ahente ng Internal Affairs. Kalaunan ay natagpuan ni Mona si Max sa isang abandonadong bodega, at pinanood nila ang video mula sa envelope ni Colvin. Inihayag na ang Esir Pharmaceuticals ay ang kumpanyang gumagawa ng Valkyr para sa militar. Ang gamot ay nilikha upang mapahusay ang kakayahan ng isang sundalo sa pakikipaglaban at kontrolin ang kanilang mga takot. Inihayag din, na bago naging hindi matatag at isang marahas na killer, si Jack Lupino ay isang dating sarhento na nagboluntaryo para sa pagsusuri sa Valkyr. Sa video interview, sinabi ni Lupino na nakaramdam siya ng kakaibang lakas sa kanyang katawan at wala itong masamang epekto. Sinabi ni Mona kay Max na alam niya kung nasaan ang hideout ni Lupino. Pumunta doon si Max at matagumpay na napatay ang lahat ng tauhan ni Lupino. Pagkatapos, hinarap ni Max si Lupino, at pinilit niyang painumin si Max ng droga. Bago niya magawa, binaril siya ni Bibi. Habang umalis sila sa hideout ni Lupino kasama si Bibi, bigla nilang pinatulog si Max. Pagkatapos ay ipinakita si Max na naglalakad na nakaposas sa pagitan ni Bibi at ng kanyang tauhan, na umamin na siya ang nangungunang tagagawa ng Valkyr at ang killer na hinahanap ni Max. Pagkatapos ay tinangka ni Bibi, at ng kanyang tauhan na alisin si Max. Sinabi ni Bibi kay Max na nalaman ni Michelle ang mga isyu sa Valkyr at kinailangan siyang alisin ni Bibi para maipadala ang mga gamot sa lansangan ng walang anumang issue. Para i-frame up si Max, ginawa nila siyang parang isang adik na nag-suicide sa pamamagitan ng pagpasok ng 2 pakete ng Valkyr na gamot sa bulsa ng kanyang jacket at pagkatapos ay itinapon nila siya sa nagyayelong ilog. Si Max ay lumubog sa ilalim. Ang eksenang ito ay makikita natin sa simula ng pelikula, ngunit ang pag-iisip niya sa kanyang asawa at anak na babae ay nagbibigay sa kanya ng lakas na labanan ang lamig, at nakalabas siya sa ilog ng ligtas. Upang labanan ang lamig para hindi siya mamatay, kinain ni Max ang 2 pakete ng Valkyr na inilagay ni Bibi sa kanyang jacket. Ang mga epekto ay nararamdaman niya kaagad habang siya ay nabubuhay. Ang kanyang lakas at galit ay pinalaki, ngunit siya rin ay nag-hallucinate na nakikita ang mga demonyong may pakpak na nilalang, na ipinahayag na mga mythological Valkyries. Isang lumakas at galit na si Max ay pagkatapos ay sumugod sa Esir Pharmaceuticals para patayin si Bibi. Sa gitna ng shootout, si Max ay nahihirapan dahil sa kanyang mga nakikitang kakaibang nilalang, at muntik na siyang mapatay ng isa sa mga miyembro ng security team ni Bibi. Dumating si Mona at iniligtas si Max. Nag-aalok si Mona na siya na ang bahala sa mga natitirang kalaban dahil kailangan ni Max na habulin ang kanyang dating tagapagturo. Inayos ni Bibi ang isang helicopter para tumakas habang sinusubukang pasabugin ng kanyang tauhan ang rooftop gamit ang mga pampasabog. Nabaril ni Mona ang tauhan ni Bibi, ngunit nagawa pa rin niyang pasabugin ang silid na kinaroroonan niya. Naabutan ni Max si Bibi, at kahit natamaan siya ng bala ng 2 beses, binaril niya si Bibi at napatay niya ito. Pagkatapos ay bumagsak si Max malapit sa gilid ng gusali habang nagsisimulang mawala ang dilim, lamig, maulap na kalangitan ng lungsod, at lumilitaw ang araw, na sumisikat sa buong lungsod. Pagkatapos ay nakita niya ang isang imahe ng kanyang sarili, kanyang asawa, at anak na babae na magkasama. Sa imahe, sinabi ni Michelle, na hindi mo pa oras Max. Sa pamamagitan nito, bumalik siya sa totoong buhay at pinalibutan siya ng mga pulis. Sa susunod na eksena, nakipagkita si Max Payne kay Mona Sax sa isang bar. Wala silang sinasabi, ngunit binigyan ni Mona si Max ng isang artikulo sa pahayagan na nagpapakita sa CEO ng Esir Pharmaceutical na sina Cole Horn, na may headline na Esir Pharmasaur. Nagpalitan ng tingin sina Max at Mona. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.